Follow your passion mga kapiksi, no? Kung ano yung pangarap mo sa buhay, kung ano yung gusto mo, no matter kahit gaano katagal, if you stick to it mga kapiksi, mararating at mararating mo rin yung pangarap mo. So ito guys, kung makikita nyo yung image ng card, yan, staircase yan, no? Hagdanan, pataas. Yung ambition mo nandun sa taas. And ikaw, unti-unti, no? Pinaakyat mo yung hagdanan na yan hanggang sa makarating ka dun sa tuktok. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is messages from the universe para ngayon November to December para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Gratitude, yes mga kapigsino, number one message for you, gratitude, pagpapasalamat. Ito guys, this is the number one key to success, the number one key para mag-succeed sa buhay mga kapigsi. Okay, be grateful for all you have, appreciate all the blessings na meron kayo, magpasalamat araw-araw sa nasa taas para sa mga biyaya na pinagkakalob sa inyo. No matter how big, no matter how small mga kapigsi, dapat nagdi-display kayo ng gratitude. And ito rin yung number one na kailangan yung gawin para ma-eliminate or mawala yung mga blocks nyo, balakid nyo sa buhay, especially kung feeling nyo naghihirap kayo, ang dami yung problema sa kaperahan, minamalas kayo, ganyan. Kasi if you convert or shift into gratitude, nababawasan yung pagrereklamo nyo. Okay? Kasi especially pagka very evident sa buhay nyo, no? Napapansin nyo na mahirap kayo, maliit sahod nyo, tapos reklamo kayo na reklamo, the more na ginagawa nyo yun, the more na nagkakaroon kayo ng money blocks. Okay? But if you shift to gratitude, salamat po, thank you po, salamat sa pagkain, salamat sa sweldo, salamat sa bubong sa bahay namin, salamat sa hangin na nahihinga namin, di ba? So those things, when you're grateful for, mga kapiksi, talagang no-convert yung energy nyo from negative to positive. So, number one, ito, wag nyong kakalimutan. Kaya i-comment nyo sa baba, mga kapiksi. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, angel guides, diba? Thank you, spirit guides. Yan. So, i-comment nyo yan sa baba. O kaya, thank you, thank you, thank you. Okay? And, that being said, mga kapiksi, thank you so much sa inyong lahat. I love you all, mga kapiksi. 7 deadly sins. Okay, pag lumalabas ito mga kapiksi, ito yung reminder, no, na dapat ay iwasan natin itong 7 deadly sins na to para hindi tayo mapahamak. So isa-isahin natin itong 7 deadly sins. Una mga kapiksi, no, laziness is sloth, no. Sloth is laziness, pagiging tamad. Pangalawa is gluttony. Gluttony is overindulgence in anything to the point of waste, no, na parang naaaksaya na. Okay? So, for example, kuha ng maraming pagkain tapos hindi mo naman nauubos, no? So, yun yung gluttony, nasasayang lang. Number 3 is lust, no? Lust is yung pagiging mael. Intense desire for physical and sexual gratification. So, isa yan sa mga 7 deadly sins. Greed, number 4. Greed is excessive pursuit of material possessions and power. Okay lang na mag-aspire tayo na umasenso, yumaman, umunlad sa buhay natin. Ang masama mga kapiksi is yung gumagawa kayo ng masama para lang yumaman, para lang magkaroon ng kapangyarihan. Yung best example nito yung mga scammers. Yung mga scammers, yung mga corrupt, 'di ba? Yan yung mga best example na ng mga greedy people. Gumagawa sila ng masama para lang sa kanilang sariling kapakinabangan. Alright. Number 6 mga kapiksi, or number 5 is wrath. Wrath is extreme feelings of anger, yung sobrang galit na parang nag-aamok. Number 6 is envy. Envy is yung sobrang inggit, guys, no? Yung mga itchoserang froglet, yan yung tawag natin sa kanila. Sa paligid, no? Lahat na lang ng meron. Yung kapitbahay, meron din siya.
Lahat na lang meron dun sa katabi niya sa jeep, dapat meron din siya. Okay, and yung last is pride. Pride is excessive self-love or arrogance. Yung self-love okay lang, pero pag nasobrahan ka na naging arrogante ka na, naging hambog ka na, pinagmalaki mo na yung sarili mo sa sobrang kahambugan mo, yun na yung masama, mga kapiksi. Alright? So, yan yung 7 deadly sins, mga kapiksi. Again, yan ay reminder para maiwasan nyo yung mga yan and hindi kayo mapahamak. So, next message, Gemini. Ito naman, 7 heavenly virtues. So, ito naman ay kabaligtaran nitong 7 deadly sins. And ito naman yung dapat nating i-observe sa buhay natin. Okay? So, again, babasahin ulit natin kasi medyo mahaba. 7 deadly sins and 7 heavenly virtues. So, ito yung mga reminders sa inyo, guys, ha? Number 1, faith. Faith is believing in the unseen, mga kapiksi. Believing and trusting in the right things. Okay? Hindi nyo nakikita, pero nagtitiwala kayo sa masampalataya kayo, no? Second is hope. Hope is believing that everything is going to be alright. Pag-asa ito, guys, no? Believing that good will prevail, okay? So, yun yung hope, mga kapiksi. Number 3 is charity. Charity is kawang-gawa, guys. Unlimited kindness, no? Towards others. Number 4 is fortitude, never giving up. So, hindi sumusuko, mga kapiksi. Number 5 is justice. Justice is being fair, yung pagiging patas, mga kapiksi. Wag tayong judgmental, alright? Number 6 is patience, accepting the grace to forgive. Dapat marunong tayong magpatawad, mga kapiksi, no? Yan yung nababasa ko minsan, no? Ito yung reminder sa iba kasi yung iba, nababasa ko sa comment, kapiksi hindi ko siya mapapatawad kasi sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Okay, so just remember na isa yan sa mga 7 heavenly virtues, yung pagpapatawad, mga kapiksi. So, you're doing yourself a favor kapag nagpatawad ka. Okay? And the last is temperance. Temperance is practicing self-control and moderation. So, lahat nasa tamang balance lang, no? Guys, okay? Moderate lang, okay? So, yeah. Yan yung mga mensahe sa inyo. 7 deadly sins and 7 heavenly virtues, mga kapiksi, reminder para sa inyo. Ito iiwasan nyo. Ito naman ang isabuhay nyo. Alright? Okay. So, next message, Gemini. Follow your passion, mga kapiksi, no? Kung ano yung pangarap mo sa buhay, kung ano yung gusto mo, no matter kahit gaano katagal, if you stick to it, mga kapiksi, mararating mo rin yung pangarap mo. So, ito, guys, kung makikita nyo yung image ng card, yan, staircase yan, no? Hagdanan, pataas. Yung ambisyon mo nandun sa taas. And ikaw, unti-unti, no, pinaakyat mo yung hagdanan na yan hanggang sa makarating ka dun sa tuktok. So, ganun din sa ating mga pangarap sa buhay, mga kapiksi. Hindi mo siya kailangang akyatin ng isang dire-diretsyong ganunan na akyatan. You just take one step at a time. Ang important is nagkakaroon ka ng progress towards your desire, mga kapiksi. Progression, not perfection, no? Yan, super favorite ko yung quote na yan, guys. Progression, not perfection. As long as nag-effort ka day by day, you're putting an effort and positive mindset, you will definitely achieve whatever you want. Okay? Alright. So, yung next message natin for you, follow your intuition, mga kapiksi. And yung intuition natin, guys, sabi ko nga sa inyo, ginagabayan niya ng ating mga spirit guides, angel guides. So, importanteng magdasal tayo, mga kapiksi, and humingi ng tulong sa ating mga gabay and makinig sa ating intuition, hindi tayo ipapahamak ng ating mga gabay. Alright? And last message for you, letting go, let it go. Learn to let go, especially ngayon, guys, matatapos na yung 2023, papasok na yung 2024, so magbabay na kayo sa kahirapan, magbabay na kayo sa kamalasan, magbabay na kayo sa heartache, sa mga problema, magbabay na kayo sa mga challenges. I-let go nyo na sila. Everything that happened in the past, it's already over, tapos na yon, no? Huwag nyo na siyang dalhin sa future nyo. Kapag nire-relive nyo yung mga moments na yon, dinadala nyo pa siya sa future nyo. It's already over, tapos na yon. Do yourself a favor and be happy, mga kapiksi. Okay? Alright.
So, yan yung mga messages para sa inyo. Buo na tayo ng isa pa dito. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan guys. And good news no, dahil malapit na ang Pasko. Extended yung sale natin mga Kapiksi until November 30. So mag-avail na kayo guys habang may sale, sayang yung discount. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So guys, eto na yung inyong message, authentic, no? Basahin natin yung message. Reach out to your tribe in times of need. Family gives you strength when you face the storm. Love your uniqueness. You are full of surprises. Break free from others' expectations. Just be yourself. Kaya siya authentic, no? Just be yourself. Mas maganda na guys yung mahalin kayo ng ibang tao or magustuhan kayo ng ibang tao for being you, no? For being you, your authentic self, yung nagpapakatotoo kesa naman dun sa mga tao na nagpe-pretend to be somebody else para lang magustuhan sila ng ibang tao. Tapos at the end of the day, babalik sila sa normal nilang buhay, 'di ba? So nagets nyo ba yung ibig sabihin? Mas maganda na yung alam ng tao yung totoong personality mo and they love you for who you are kaysa naman sa hindi, no? Kaya nga merong authentic tas merong plastic na tinatawag. Orokan, di ba? So, yeah. Just be yourself and love yourself, mga Kapiksi. And also, wag din kayo mahiyang humingi ng tulong sa ibang tao, especially your family, guys, no? Reach out to your tribe in times of need. Ibig sabihin nito, pamilya natin. Sila yung, tayo yung magtutulungan, mga Kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating 2024 money kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga Kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. Thank you all. I love you. Bye-bye.